Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Champion na nga ang kupunan ng Meralco Bulls kontra sa napakalakas na kupunan ng San Miguel Beermen. Ngayon mga ropa, ito ang Game 6 analysis ng San Miguel Beermen versus Meralco Bulls. Makikita natin dito ang mga ginawang diskarte ng Meralco Bulls at San Miguel Beermen sa laban nila sa Game 6. First quarter mga ropa, maagang lumamang ang kupunan ng Meralco Bulls dahil yan sa kanilang mga fast break. Pinangunahan ni Chris Banquero ang fast break points ng Meralco. Ang problema dito ng San Miguel, yung transition defense nila, hindi nila masabayan ng Meralco Bulls. Ilang beses nangyari yan mga ropa kung kaya't maagang lumamang ang koponan ng Meralco. Ang isa bang napansin ko dito mga ropa sa depensa ng San Miguel Beermen, hinahayaan nilang makapwesto ang big man ng Meralco Bulls sa gitna ng 3 points. Ginagawa kasi ng San Miguel Beermen, hindi nila nire-respeto yung 3-point shooting ng big man ng Meralco. Ang ginagawa nila, mas pinapriority nila yung help defense sa loob ng paint. Katulad na lang ng ginawa ni Mo Tautua dito, kung kaya't na-open si Norbert Torres sa 3 points, ang masaklap, may shooting pala to si Norbert Torres sa 3 points, kung kaya't ipupukol niya yan. Easy 3 points tuloy para sa Meralco Bulls. Another play mga ropa, hindi nag-adjust itong San Miguel Beermen. Ganun pa rin. Another same play, pinasana naman si Norbert Torres sa gitna, nasan yung bantay niya? Si Junmar Fajardo. Dumodouble team dun sa may hawak ng bola. Romotate naman si Junmar pero masyadong mabagal kaya hindi na nakahabol sa tira ni Norbert Torres. Actually mga ropa, si Marcio Lassiter ay may mali din sa depensa na to. Nag-switch na kasi yan dapat kay Norbert Torres na siya at di niya na sinundan si Chris Newsome. Pero dahil nga baka hindi nila nire-respeto yung 3-point shooting ng mga big man ng Meralco, kaya mas priority nila na i-double team itong si Chris Newsome at tumabol na lang sa rotation pag pinasahan yung big man. Yun nga lang talagang shooter ito si Norbert Torres at kayang mag-convert ng tira sa 3 points. Kung nadali ang depensa ng mga sentro ng San Miguel katulad nila Junmar, hindi rin nakaligtas ang depensa nila Terence Romeo na mga guard. Talagang priority ng San Miguel Beermen ang health defense once na pumasok na ang mga players ng Meralco Bulls sa paint. Samantalang ang Meralco Bulls ay aware sa ginagawang depensa ng San Miguel Beermen, kaya drive and kick ang kanilang ginagawang play, which is napaka-effective. Tingnan nyo dito mga ropa, masyadong malayo si Terence Romeo sa kanyang bantay dahil nga umehelp siya sa depensa sa loob. Pero pagkakinik na yung bola sa labas, nalilate talaga sa rotation ng mga players ng SMB. Another 3 points na naman para sa Meralco Bulls. Buti na lang mga ropa, malakas din talaga tong SMB. Walang kahirap-hirap basket yan. Walang kasawaang drive and kick para sa Meralco Bulls. Syempre yan ang gumagana Talagang papaulit-ulitin nila yung play na yan. At maliksi talaga tong si Aling Maliksi, ayaw ng normal na tira, gusto may step back pa. Sa mga ganyang play mga ropa, natambakan ng SMB sa first half. At syempre Terence Romeo na naman, ang ganda ng pagkakapik niya dito kay Anjo Carab. Ganito yung fake na ginamit niya kay Ton Maker nung nagsuntukan ng Australia versus Philippines. Paulit-ulit na ako sa drive and kick na to ng Meralco Bulls. Nagsasawa na ako. Wala pa rin ginagawang adjustment ang coaches ng SMB. Nakadali na naman ang big man ng Meralco Bulls. This time si Raymond Almasan. Eto na naman tayo, may pa-step back ang kuya mo CJ. Pero mintis yan. Nakuha ng Meralco ang rebound. Sige, takbo. Ang transition defense ng San Miguel. Butas sa butas kung kaya't nakadakdak si Bates. Actually mga ropa, sa opensa naman ng San Miguel Beermen, wala naman talaga silang naging problema. Sobrang lakas ba naman ng team na yan at gamay na gamay din naman nila ang isa't isa. Ang mga team sa PBA pagka pumoste na si Junmar ng ganito, usually pinapahelp talaga nila yung mga players nila. Dahil automatic malaki ang tsansa na makascore si Junmar Fajardo sa poste. Dahil nga matagal na magkakampi itong si Lassiter at si Junmar, sabay na atong naliligo kaya nagkakaamuyan na. Cut ni Lassiter kung kaya't naka-easy 2 points para sa layup. Another one dahil napakalaking threat nga ni Junmar Fajardo sa paint, nire-respeto yan ng mga players ng Meralco Bulls. Pero dahil napakautak na player nitong si Junmar Fajardo, nababasa niya ang sitwasyon kung ano ang nangyayari sa court at alam niyang lagi siyang idodouble team at may isang malilibre. Kaya pansin nyo mga ropa, pagka pumose si Junmar Fajardo, ang unang gagawin niyan, poporma at titingin-tingin sa mga kampi niya. Dahil kapag may double team or triple team na lumapit sa kanya, matik ipapasa niya agad yung bola. Yan ang kinakatakutan at threat kay Junmar Fajardo. Dito naman medyo nalito ako mga ropa kung anong nasa isip ni Enciso dito. Napakalayo niya sa may hawak ng bola pero mas pinili niya takbuhin at lapitan ito. Aba, na-open tuloy yung bantay niya. Easy 3 points na naman para sa Meralco Bulls. Takbuhan portion na naman, fast break. Turnover para sa San Miguel pero sino ang tumakbo? Kitang-kita na 4 agad ang players ng Meralco Bulls na nasa ilalim. Kahit magmintis sila sa fast break, meron namang sasalo katulad ni Almasan na nai-follow up lang ang mintis ng kanyang kakampi. Another Junmar masterpiece na naman. Double team sa kanya kung kaya't easy kick out sa 3 points. Tumira ng 3, basket.
Finals MVP Chris Newsom, parang sinaniban ni Michael Jordan, grabe mid-range. Ilang beses niyang ginawa to mga ropa. At take note, pumundar si Chris Newsom sa game na to ng 15 points, 5 rebounds at 4 assists. Kasama sa score niya yung kanyang game-winning mid-range. Sabi ko nga parang sinaniban ni Michael Jordan itong si Chris Newsom sa game 6. I-breakdown natin ang nangyari sa last play na to ni Chris Newsom. Actually mga ropa, good defense naman talaga by San Miguel Beermen. Walang special na nangyari dito maliban sa ginawa ni Chris Newsom. Napakagaling na player, napakagaling sa midrange. Sabi ko nga, uulitin ko na naman, para siyang sinaniban ni Michael Jordan sa Game 6. Tira niya talaga yan good look yan. At the same time, good defense naman para sa San Miguel Beermen. Nag-switch si Trollano at si Enciso dahil naiwanan si Enciso sa depensa. Still, nasabayan naman ni Trollano ng tama at good defense yan. Ito na nga lang yung sinasabi nating good defense but better offense. Napakaganda at nasayang tuloy ang miracle shot ni Junmar Fajardo. Tuwang-tuwa na sana yung mga San Miguel Beermen fans Pero still, credit sa team ng Meralco Bolts dahil napataob nila ang Death 15 ng San Miguel Beermen.